Noong December 1989, nagulat ang mga tao sa Panama na nakatira malapit sa Vatican Embassy nang bigla na lang umalingaw-ngaw ang malalakas na speakers. Hindi sermon, hindi misa, kundi puro rock music, tugtog ng Guns N' Roses, AC/DC at Van Halen, mga sikat na kantang inuulit-ulit ng malakas, parang concert na walang katapusan. Sa una, nagtataka ang mga tao, bakit may ganitong kalakas na tugtugan sa mismong Pasko? Para kanino at para saan? Hanggang sa lumabas ang mga balita na ikinagulat ng lahat, ginagawa ito ng mga puwersa ng Amerika hindi para magsaya, kundi para pasukuin ang isang diktador. Hindi gamit ang missiles, hindi rin gamit ang tangke at bala, kundi gamit ang ingay. At ang target, ang diktador ng Panama na si Manuel Antonio Noriega, isang espiya ng CIA na naging drug kingpin at diktador ng isang maliit ngunit estratehikong bansa ng Panama. At ang kanyang pagbagsak ay isa sa pinakakakaiba at pinakasinematic na pagbagsak ng isang diktador sa kasaysayan. Ito ang kwento ng pag-angat at pagbagsak ng diktador ng Panama na si Manuel Noriega at kung paano siya napasuko hindi sa bala kundi sa pamamagitan ng malakas na musika. Mr. Goodbye! Si Manuel Antonio Noriega ay pinanganak noong February 11, 1934 sa Panama City. Ang lugar na pinagmulan niya, ang El Terraplén, ay isang mahirap na distrito, siksikan, mabaho at puno ng barong-barong. Ang tatay niya ay wala dahil iniwan niya ang pamilya. Ang nanay niya naman halos hindi makakain, kumakayod para lang may maihain sa mga anak. Sa ganitong klasing hirap, mabilis natuto ang batang Manuel na ang mundo ay hindi patas. Bata pa lang, madalas na siyang kutsain dahil sa balat niyang puno ng tagiyawat at peklat, binansagan siyang cara de piña o pineapple face. Ang bansag na yon ay dala niya buong buhay niya at bilang bata na araw-araw binubuli, dalawa lang ang pwedeng mangyari, lulubog siya sa hiya o lalaban sa mundo. Si Noriega, pinili ang huli. Pero paano lalaban ang isang batang mahirap? Walang koneksyon, walang pera. Ang sagot, militar. Ang pagpasok sa militar para sa kanya ay hindi lang trabaho, ito ang hagdanan palabas ng kahirapan. Kaya pagdating ng tamang edad, siya ay pumasok sa Military Academy ng Panama. At dito ay nakita niya agad ang kakaiba sa kanya. Hindi siya matipuno, hindi siya kasing gwapo ng iba, pero matalino siya at padiskarte. Marunong siyang magbasa ng tao, mag-analisa ng sitwasyon, at higit sa lahat, marunong siyang maghintay ng tamang pagkakataon. Noong late 1950s, napadala siya sa Peru para mag-training. Doon lalo siyang nahasa at sa dinagdagal nakuha niya ang atensyon ng Estados Unidos. Panahon ito ng Cold War laban sa USSR at ang lumalakas na impluensya nito sa Latin America, lalo na sa Cuba, ay ikinaalarma ng Estados Unidos. Para sa US, bawat bansa sa Latin America ay pwedeng maging susunod na Cuba at maging komunista. Kailangan nilang siguraduhin na hindi ito mahuhulog sa impluensya ng USSR. Kaya nagtayo sila ng mga training center para sa mga sundalo ng rehiyon at pinakamalaki dito ay ang School of the Americas. Si Noriega ay nagtraining doon at hindi lang basta training sa paghawak ng baril. Doon, tinuro kung paano maging espiya, paano mag-recruit ng informant, paano magpatakbo ng covert ops, paano mag-interrogate, at paano mameke ng papeles at dokumento. Doon, natutunan ni Noriega na mas mahalaga ang impormasyon kaysa bala. Pagbalik niya sa Panama ay diretso siyang na-assign sa military intelligence ng bansa at doon nagsimula ang kanyang tunay na pag-angat. Noong 1960s, nagsimula na siyang maging asset ng CIA. Ang Panama noon pa man ay isang estratehikong bansa para sa Estados Unidos dahil sa Panama Canal, isang daanan na kumukonekta sa Pacific at Atlantic. Sobrang kritikal sa kalakaran at militar ng US. Kung mahuhulog ito sa kamay ng USSR, abay malaking problema. Kaya kailangan nila ng tao sa loob at nakita nila kay Noriega ang perpektong kandidato. Regular siyang binabayaran ng CIA, minsan libu-libong dolyar kada buwan. Ang kapalit nito, intel tungkol sa mga rebelde at sa mga komunista at sa mga galaw ng ibang bansa na kalapit ng Panama. At si Noriega ay naging valuable asset ng CIA dahil sa kanyang taglay na dunong sa pag-iispiya na angat sa iba niyang mga kasamahan. Pero habang nagserbisyo siya sa Amerika, nagsimula na rin siyang maglaro para sa sariling kapakanan. Lumabas din ang kanyang pagiging tuso at ambisyoso at inisip na hindi pwedeng maging tuta lang siya ng CIA. Nakipag-ugnayan siya sa mga drug cartel, lalo na sa Medellin cartel ng Colombia.
Ginamit niya ang Panama bilang paraiso ng money laundering. Dahil hawak niya ang militar at customs, kaya niyang ipadaan ang droga at pera ng walang huli. Sa bawat shipment, may kapalit na milyones. Unti-unting lumalakas ang hawak niya. Noong 1968, may naganap na military coup d'etat sa Panama. Umangat sa kapangyarihan si General Omar Torrijos at ang bagong pinuno ay naging makabayan. Gusto niyang bawiin ang Panama Canal mula sa US. Pero para tumibay ang kapangyarihan niya, kailangan niya ng mga tao na marunong sa dirty work at dito pumasok si Noriega. Siya ay naging go-to intelligence man ni Torrijos, samantalang may contact pa rin siya sa CIA, parang double agent. Nagpatuloy ito hanggang 1981 pero nung taong yon, namatay si Torrijos sa isang crash ng eroplano, isang aksidente na sinasabing sinadya. At sino ang nakinabang rito? Walang iba kundi si Noriega. Matapos ang pagkamatay ni General Omar Torrijos, unti-unti nang gumalaw ang politika sa Panama, lumitaw ang vacuum ng kapangyarihan. Maraming nag-aagawan sa posisyon, pero iisa lang ang may hawak ng tunay na alas, si Manuel Noriega. Siya noon ang namumuno sa intelligence operations ng militar. Alam niya kung sino ang tapat, sino ang traidor, at sino ang kayang kontrolin. May hawak siyang mga sekreto ng halos lahat ng politiko at kung hindi sapat ang sekreto, meron siyang mga tao sa lansangan, sa militar at maging sa underground world. Kaya noong 1983, hindi nakapagtataka na si Noriega ang tuluyang maupo bilang commander ng Panama Defense Forces at sa Panama, ang may hawak ng militar, ang may hawak ng bansa. Oo, sa papel may kongreso at may korte, pero lahat sila mga dekorasyon lamang. Ang tunay na desisyon ay galing kay Manuel Noriega. Sa puntong yun, hindi na lang siya basta-basta general. Siya na ang alas ng bansa at di kalaunan ay tuluyan na itong naging diktador na may hawak sa politika, ekonomiya at takot ng buong Panama. Bilang diktador, si Noriega ay kakaiba. Hindi siya gaya ng mga pabibong leader na laging nasa telebisyon. Mas gusto niyang mamuno sa likuran ng limelight. Pero hawak niya lahat. Militar, pulis, ekonomiya, politika, pati media. At dahil hawak din niya ang koneksyon sa drug cartel, siya rin ang naging tulay ng droga mula Latin America patungong US. At dito siya nagsimulang maging problema hindi lamang ng Panama, kundi ng buong Latin America. Sa loob ng bansa, dumami ang human rights abuses, mga aktivistang nawawala, mga journalist na tinatakot, ang halalan dinadaya. Ang tao ay unti-unting natutong matakot sa pangalan ni Noriega. Sa labas ng bansa, nagsimulang mapuno ang pasensya ng Amerika dahil nawala na sila sa kontrol lalo na sa Panama Canal. Noong 1987, nagkaroon ng malakihang protesta sa Panama laban sa kanya. Sinagot niya ito ng dahas. Libu-libong mga sibilyan ang binawian ng buhay at mas marami pa ang ikinulong. Noong 1989, nagkaroon ng eleksyon pero halalan lang sa pangalan at dinaya ang resulta. Nilampaso niya sa bilangan ang boto ng opposition leader. Ang imahe niya ay tuluyang gumuho sa mata ng mamamayan lalo na sa mata ng Estados Unidos na may malalim na interes sa Panama Canal. At noong December 16, 1989, isang insidente ang nagbukas ng pinto para makialam na ang Estados Unidos. Isang US Marine officer na si Lieutenant Robert Paz ay pinatay sa isang checkpoint ng Panama Defense Forces. Para sa White House, oras na para umaksyon at wakasan ang pamumuno ng diktador. 4 na araw lang ang lumipas, December 20, 1989. Sinimula ng Amerika ang pinakamalaking operasyon nila sa Latin America at tinawag itong Operation Just Cause. Eksaktong 12:45 ng madaling araw, local time, biglang lumiwanag ang kalangitan ng Panama City. Mahigit 27,000 US troops mula sa iba't ibang unit ang sabay-sabay umatake. Kasama dito ang elite units ng US military tulad ng Delta Force, SEAL Team 4 at Team 6 at ang 1st Special Forces Group. Ang misyon, neutralisahin ang Panama Defense Forces, hulihin si Noriega at ibalik ang kontrol sa mamamayan. Unang hakbang, airborne assault, mga C-130 at C-141 ay naglaglag ng paratroopers sa Torrijos International Airport at Rio Hato Airfield. Ang misyon, kontrolin ang baliparan para hindi makatakas si Noriega at para makapasok ang dagdag na tropa. Kasabay nito ang Delta Force at Rangers ay umatake sa komandansya, ang headquarters ng Panama Defense Forces. Sa himpapawid naman, binomba ng mga AC-130 gunships at Apache helicopters ang mga barracks at checkpoints ng puwersa militar ng Panama.
Sa Paitilla Airfield, ang SEAL Team 4 at 6 ay nakipaglaban sa puwersa ni Noriega para pigilan ang private jet niya na biglang umalis. 4 na US Navy SEALs ang napatay, isang mabigat na casualty, pero nagawa nilang pigilan ang pagtakas. Sa kasawiang palad ay wala naman si Noriega sa naturang jet. Sa kalsada, matindi naman ang bakbakan ng 193rd Infantry Brigade at 7th Infantry Division laban sa Panama Defense Forces. Tila naging war zone ang mga kanto ng Panama City. Kaliwat kanan ang pagkakasunog ng mga gusali at may mga sibilyang nadamay. Pero sa bandang huli, bagsak ang Panama Defense Forces. Sa loob ng 3 araw, gumuho ang hukbo ni Noriega. Ang dating matatag na leader ng bansa ay biglang naglaho at di na mahagilap. Naging palaisipan ng US nung una kung saan ito nagpunta. Ngunit noong December 24, 1989, natunto ng CIA kung saan nagtatago si Noriega. Ang dating alas ng Panama ay nagtago sa isang lugar na hindi mo iisipin, hindi sa isang bunker, hindi siya sa bundok nagtago. Nasa loob siya ng Apostolic Nunciature ng Vatican Embassy sa Panama. Bakit doon? Simple lang, hindi pwedeng pasukin ng mga sundalo ng Amerika ang teritoryo ng Vatican. Diplomatic ground iyon. Kung papasukin nila, malaking iskandalo sa buong mundo. Kung susugurin nila, parang gera laban sa simbahan ang mangyayari. Kaya para kay Noriega, iyon ang pinakaligtas na lugar. Pero mali ang akala ng diktador. Dahil sa labas ng embahada, nakapwesto ang mga US troops, naka-armored vehicle, naka-sniper positions, naka-blockade. Lahat ng galaw ng embahada ay binabantayan. At ang tanong ng mga opisyal ng US ay paano nila mapapasuko ang diktador na ito kung hindi nila pwedeng sugurin. Ang sagot, psychological warfare. Dinala ng mga sundalo ang mga dambuhalang loudspeaker at generators at itinapat sa mismong gusali ng Vatican Embassy. Una, gamit lamang nila ito para sa mga announcement at babala laban sa kanya. Pero dahil ayaw pa rin sumuko ni Noriega, ay may naisip ang mga opisyal ng US military. Bakit hindi nila pasukuin sa ibang paraan? At doon nagsimula ang tinatawag na Siege of Sound. Pinatugtog nila ng malakas 24 oras araw-araw ang mga sikat na rock songs na paborito ng mga sundalong kano. Pero pinili rin nila ang mga kantang may mensahe tulad ng Welcome to the Jungle ng Guns N' Roses, Panama ng Van Halen, You Shook Me All Night Long ng AC/DC, ganon din ang kantang I Fought the Law ng The Clash at Never Gonna Give You Up ni Rick Astley para lang manginis. Sa araw, sa gabi, paulit-ulit na tumutunog ang gitara, drums, bass, ang bawat riff parang martilyo sa utak, ang bawat chorus parang insulto. Hindi nakakatulog si Noriega, hindi siya nakakapag-isip at unti-unting ginigiba ang kanyang kalooban. Sa loob ng embahada, ang mga pari ay nagreklamo. Hindi raw sila makapagmisa, hindi makatulog. Ang ingay ay umaalingaw-ngaw sa loob ng kapilya. Pero malinaw, hindi sila ang target dahil ang target ay si Manuel Noriega. Ang dating diktador na dati nagkokontrol ng buong bansa, ngayon hindi makatulog dahil sa tugtog. Habang tumatagal, lumalala ang paranoia ni Noriega. Ayon sa ilang nakasaksi, hindi siya talaga makatulog at naglalakad-lakad lang at nakikinig sa bawat tunog. Ang kanyang isip, dati matalim na espiya, ngayon pinupunit ng walang tigil na rock music. Para sa US, epektibo ang psychological operations nila. Para sa mga sundalo, nakakatawa, parang nagko-concert sila sa labas. Pero para kay Noriega, isa itong torture. Lumipas ang Pasko at lumipas ang bagong taon. 10 araw na walang tigil na ingay. At dumating ang araw. Sa labas ng Apostolic Nunciature, mainit ang araw. Ang mga sundalo ay pagod na rin pero alerto. Ang media ay nakaabang at may bulong-bulungan na susuko na raw siya. At bandang hapon, totoo nga, lumabas si Manuel Noriega. Hindi siya ang matapang na general. Hindi na siya ang tinaguriang Cara de Piña na kinatatakutan ng buong Panama. Siya ay payat, maputla at basag ang loob. Iniskortan siya ng mga sundalong kano palabas at dinala sa Howard Air Force Base sa Panama, ang pangunahing base militar ng US sa rehiyon. Doon, mahigpit ang seguridad. Ang dating diktador na kinatatakutan ng milyon-milyon, ngayon ay nakaposas at bantay sarado ng mga US Marshal at Military Police. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanda, isinakay siya sa isang eroplano patungong Miami, Florida.
Paglapag niya sa Miami, hindi siya tinrato bilang dating pinuno ng isang bansa. Sa halip, tinrato siya bilang isang kriminal. Sinampahan siya ng seryosong kaso, drug trafficking, racketeering at money laundering. Ayon sa mga taga-imbestiga, ginamit ni Noriega ang kanyang posisyon para tulungan ang Medellin cartel na magpasok ng tonitonadang cocaine patungong US habang kinakamkam ang kanilang pera sa mga bangko ng Panama. Noong 1991, nagsimula ang kanyang paglilitis, mahaba, detalyado at puno ng ebidensya. At noong 1992, natapos ito sa hatol. Guilty si Noriega at pinatawan siya ng 40 years sa kulungan sa US Federal Prison. Ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang kwento. Pagkaraan ng halos 2 dekada na pagkakakulong sa US, hiniling ng France na siya ay i-extradite. Mayroon din siyang kasong money laundering doon at noong 2010, ipinadala siya sa Paris kung saan muling humarap sa korte. Doon muli siyang nahatulan at muling nakulong. Kalaunan nang tumanda at humina na siya, ibinalik siya sa Panama para pagdusahan ang natitirang sentensya roon. Noong 2017, sa edad na 83, namatay siya sa Panama City dahil sa komplikasyon mula sa brain tumor surgery. Ang taong minsang kinatatakutan ng buong bansa sa huli, namatay ng tahimik bilang isang dating alaala ng madilim na kabanata ng Panama. Si Manuel Noriega ay paaalala na ang kapangyarihan ay parang buhangin sa kamay. Akala mo matibay pero dahan-dahang dumudulas. Mula sa simpleng bata ng El Terraplén hanggang maging diktador ng Panama, itinayo niya ang trono sa takot at kasinungalingan. Ngunit sa huli, isang maliit na bagay ang sumira sa kanya, ingay. At dito natin nakikita na hindi kailanman nagtatagumpay ang kapangyarihan na nababase sa takot. Ang tunay na lakas ay nasa tiwala ng taong bayan. Tulad ng tugtugin na paulit-ulit na ibinato sa kanya, ang kasaysayan din ay paulit-ulit na nagpapaalala. Walang hari na hindi bumabagsak at walang tinig na hindi naririnig. Lalo na't paulit-ulit itong sinisigaw ng mahabang panahon. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.